Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, ngayon pong araw ay ating pong ginugunita ang kapestahan ng Birhen ng laging saklolo. Kaya nga po sa tulong at panalangin ng ating mahal na ina, lalo tigit ang ina ng laging saklolo, ay makarating nawa ang ating mga panalangin sa ating Panginoong Jesucristo. At upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ng ating mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga may hina. Ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos, kami dinadalangin niyang makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Iniluluhog amin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mayaman na noon si Abram. Marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Si Lot ay laging kasama ni Abram, ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon ang mga Kananeo at Pereseyo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin, sapagkat magkamag-anak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang kapatagan ng Hordan hanggang Suar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora,
Kaya pinili niya ang dakong silangan sa kapatagan ng Hordan, at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagang malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan, namumuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo. Ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyon sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iya'y ibibigay ko sa iyo." Lumipat nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino bang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paninira'y hindi niya naiisip. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat, makisama sa kapwa. Sa kaniyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino bang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino bang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig, ang dakilay ikaw, at kung mamahala ay makatarungan. Sino bang tatanggapin sa templo ng poon natin? Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kay babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin nyo ito sa inyong kapwa, ang ibig nyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At ito rin ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti laang ang nakasusumpong niyon." Mga minamahal na kaibigan, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po, Padre. Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria,
Ito po ang isa sa mga iconic na tawag ng ibang lahi sa ating debosyon sa Pilipinas. Dahil gano'n na lamang po ang debosyon natin sa mahal na ina. At sa pinakasikat na title niya, o isa sa pinakasikat na title ng kaniyang pagiging ina ay ang ina ng laging saklolo o mahal na birhen, ina ng laging saklolo, na ngayong araw ay ating ipinagdiriwang hakang kapiyastahan. At dito sa katedral ay binibigyan natin ng halaga ang debosyong ito, lalo tigit ang mga taong nananalig at nagdarasal sa mahal na ina ng laging saklolo. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, malapit sa ating puso ang mahal na ina. Dahil kung ating titignan, marami po sa buong bansa ang mayroong debosyon sa mahal na ina. Kaya nga po sabi ng mga spiritual writers, kung nais nating malapit o mapalapit sa ating Panginoong Hesukristo, tumawag muna tayo sa kanyang nanay, sa mahal na inang birhen, upang tayo ay ilapit niya sa kanyang anak na si Jesus. Kaya naman ang titulong na Our Lady of Perpetual Help ay sikat na sikat at madaming namimintuho dahil alam nila na kapag sila ay nagdebosyon doon, tiyak sila ay matutulungan ng mahal na ina sa kanilang panalangin. Kaya nga po mga minamahal na kaibigan, patuloy po tayong magdasal at lumapit sa ating mahal na ina. At sa patuloy nating pagninilay sa Ebanghelyo, ay binibigyan din naman sa pagbasa ang pagbibigay pag-asa sa mga taong patungkol sa pagkakamit ng biyaya ng kaligtasan. Kaya nga nasabi ni Jesus sa mga sumusunod sa Kanya, kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. At ito po'y tinatawag nating the golden rule na sinasabi, do unto others as you would have them do unto you. Kaya sa ating pagninilay, kung nais mong na magkaroon ng payapang pamumuhay, maging mabuti ka sa iyong kapwa at sa ating Panginoong Diyos. Dahil kung ano ang ipinakita mo sa iyong kapwa, tiyak, yun din ang ibabalik sa iyo. Pwede rin po nating sabihin na ang golden rule ay para kang nananalamin, na kung saan, kung ano ang ginagawa mo sa harap ng salamin, yun din ang makikita mo sa iyong kapwa. Kaya naman sa patuloy nating paglalakbay patungo sa kabanalan, inaanihan po tayo ng Diyos na gawin kung ano ang tama at iwasan ang mali. Gusto ng Diyos na tayo ay magpaabot ng tulong sa ating kapwa kung sila ay nahihirapan sa buhay. Dahil isipin mo na lamang, sa bawat pagtulong mo at pag-alalay mo sa iyong kapwa, sumasalamin sa iyo ang Diyos. Kaya nga po, sa tulong at panalangin ng mahal na Birhen, ina ng laging saklolo, naway madinig at makita ng Diyos ang ating pagkilos, lalo tigit ang pakikipag-ugnayan natin sa kapwa bilang isang simbahan na sumusunod sa Diyos sa buhay kabanalan. Si Maria na inalaging Birhen, laging nariyan upang tayo ay dalhin sa ating Panginoong Kristo. Kaya naman po sa misang ito, sa tulong at panalangin ng mahal na ina ng laging saklolo, maiapod nawa sa atin ang ating inaasam na pagpapala. Ang lahat po ay magsitayo. Ipinapangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa mga nasa langit sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Sa bawat tugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway umakay sa mga Kristiyanong mananampalataya sa daan na naghahatid sa
hahalagahang pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha, naway huwag pagsamantalahan o mailigaw ng mga huwad at mapanghangad na pinuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang galit ng mga taong nabiktima ng kawalan ng katarungan, naway maghilom at matuto silang muli na magtiwala at makipagkaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at naghihingalo, naway tumanggap ng lakas mula kay Jesus na dumating upang tulungan ang may karamdaman at mahihina. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway ganap na tumanggap ng gantimpala sa kanilang mga pagsusumikap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang nasa langit, dighain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang mga may sobre po ay pumunta na po sa gitna para mag-alay. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa makamay sa kaprunya't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria na hindi bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen.
ay mapindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw aming pasalamatan. Ngayong ginugunita ang mahal na Birhen, ina ng laging saklolo. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya't kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabananan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kanis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Mel Rey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kaniyang esposo,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubili ng agaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming panampalataya, tawag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa inyo lahat.
Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin pagmahal, ang aming pagsasalo sa hay nagbibigay buhay. Sa paggunitan namin sa mahal na ina ng iyong anak, ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob, upang lagi namin madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po sa unahan ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, nakatakdang ng ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit para po sa panalangin at pagbabasbas. At kasunod din po nito ang pagbabasbas ng mga religious articles. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Hinihiling namin na basbasan mo ang aming mga kapatid nagdiriwang ng kanilang karuan na anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, at sasailalim sa pagsulit, pagalooban mo sila na mas mahaba at makulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na buhay at kaligtasan sa namang kapamakan. Higit sa lahat, patagin mo sila sa panampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alawin sa pag-ibig. Hinihiling namin to sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawa ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahad ng buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal sa simbahan. Ngayon naman po ay tinatawagan po ang mga magiging miyembro ng samahang ina ng laging saklolo. O Panginoong Diyos, basbasan mo ang medalya ng mahal na Birhen ng Ina ng Laging Saklolo, na may maging danit at alulod ang mga ito ng iyong biyaya. Ang lingkod ay nangangako maglilingkod sa iyo at tutulong sa kanyang kapwa bilang alaala ng mahal ng Birhen sa iyong kikirarangal at sa kabubuti ng iyong mga lingkod. Paunlakan ng kanilang kahilingan sa pamamagitan ni Jesucristo, aming Panginoon.
Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Salve Regina,